Inirereklamo ng isang grupo ang pagbubungkal ng mga Chinese vessel sa ilalim ng dagat sa San Felipe, Zambales. Hinala nila, sinasabayan ng pagmimina ang dredging. Ang problema pa, perwisyo yan sa kalikasan at kabuhayan ng mga residente. Narito po ang aking exclusive report. Eksklusibong nakuna ng News 5 ang mga Chinese dredging vessel sa dagat ng San Felipe, Zambales. Mula sa itaas, makikitang tone-toneladang buhanging kinakarga ng mga barko. Noong una, 15 Chinese vessels lang ang nakita namin. Halos dumoble pa ang bilang ng mga yan kinabukasan. Ang mga nasabing vessel ay kinontrata sa ilalim ng River Restoration Project na inilunsad ng DNR noon pang 2019. Layo nitong bungkalin at hakutin ang lahar na tumambak sa dagat nang sumabog ang Mount Pinatubo. Ang lahar na yan ang tinuturong dahilan kaya nagbabaha umano sa ilang lugar. Pero nang makausap ng News 5 ang mga residente, hindi naman daw nila problema ang baha. Katagal ko po dito, as in wala po talaga. Never po kaming nabaha. Hindi po kami nakaranas pa po ng pagbaha. Hinala tuloy ng non-governmental organization na Zambales Ecological Network, hindi lang basta dredging ang habol sa lugar. Baka raw may nangyayari ng pagmimina. What the governor is doing and what the DNR is doing now is not river restoration, but sand mining. They're getting everything. They're getting the magnetites and everything there, mga minerals na kasama dun sa buhangin. Nakasad din sa Department Administrative Order ng DNR na tanging sa mga itinalagang dredging zone lang pwedeng magbungkal ng buhangin. Makikita sa litratong ito kung saan lang pinapayagan ang dredging. Pero ayon sa Zambales Ecological Network, may pagkakataong lumalagpas na sa dredging site ang mga Chinese vessel. Inaalmahan din ng ilang residente ang pagguho sa kanilang baybayin. Sa katunayan, may pag-aaral ang isang marine geologist mula sa University of the Philippines na nagdudulot ng coastal erosion ang dredging. Makikita niyo po dyan sa baba na nag-erosion na po. Kawawa rin ang mga mangisda kapag kasi nabubulabog ang kailaliman ng dagat, umaalis ang mga isda. Kasi dati, naglalambat kami dyan sa tabi pag wala kaming mga huli sa ganito. Ngayon may mga lambat kami, natambay na lang. Kapansin-pansin din ang napakaraming basurang galing sa mga barko. Ito sir, nakikita namin dyan sa tubig, sa dagat na palutang-lutang mga to. Chinese ho sir, Chinese po. Dati ho sir, nung wala yung barko, wala ho tayong nakikitang ganitong mga plastic bottle na palutang-lutang dyan po sa dagat. Paliwanag naman ng alkalde ng San Felipe, malaking tulong ang inaasahan nila sa proyekto. Alam naman po natin itong river restoration, may buwis na ibabayad ang private companies dyan na makikinabang ang lalawigan ng Zambales. Hindi rin daw totoo na may seabed mining na nangyayari. Wala pong seabed mining na nangyayari dito. Ang nangyayari po dito is we actually dredge sand for reclamation purposes. Pero aminado ang alkalde na hindi nila makontrol ang mga Chinese vessel, lalo't mga Chino ang mga trabahador dito. Ang vessel lahat na nag-ooperate dyan are Chinese vessel operator. So hindi mo basta kahit kawayan mo yon, hindi maintindihan kung ano ang and mahirap makipag-communicate lalo kung nasa shore sila, andito ka. Hindi naman sila basta susunod. Hindi naman matukoy ni Mayor kung may mga kaukulang papeles ang mga Chinong trabahador na nasa barko. Kinakausap na rin daw ng alkalde ang sangkot na dredging company. Pero para sa Zambales Ecological Network, sapat na ang dinudulot na perwisyo sa kabuhayan at kalikasan para ipatigil ang dredging activities sa kanilang lugar. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.